At kagabi nga po ay tinapos na officially ang 3-day rally ng pinamumunuan ng Iglesia ni Cristo kasama ibang mga taga-suporta ni Rodante Marcoleta, ng mga Dutertes. At ang tanong at sinasabi ng iba ay tila nabigo daw ang Iglesia ni Cristo sapagkat kaninang umaga ay sinasabi ng ombudsman na isasampa na nila yung kaso kay Rodante Marcoleta. Totoo nga ba ito? Ito po si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin yan. Alam niyo, kagabi ay nagre-ready na ako na bumalik na muli sa Maynila para sumama sana sa pagrarally ngayong araw na ito. Akala ko aabot ng hanggang Biyernes yung rally. Pero kagabi ay sinabihan na ako na nagpasabi na ang pamunuan ng INC na tatapusin na nila yung pagrarally last night. So, hindi na ako nakabalik sa Maynila. At yung unang araw pa lang papunta doon, it took me about 10 hours na drive back and forth. Kaya nakarating ako sa bahay, pasado alas 2 na ng madaling araw. Medyo nakakapagod. Pero sulit naman, hindi po tayo nabigo. At ito ang mensahe natin sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, sa yung mga Duterte supporters na nagpunta dyan, mga taga-suporta ni Rodante Marcoleta, at yung mga iba pang mga grupo na naniniwala sa isang makatarungang lipunan na hindi dapat wine-weaponize o ginagamit ang mga institusyon ng pamahalaan para gagamitin laban sa mga mamamayan ito. Anong na-accomplish ng Iglesia ni Cristo? Well, for one, the Iglesia ni Cristo has put on notice this government na hindi uubra itong ganitong sistema na hindi sila i-oppose ng mga mamamayan. Alam ko maraming mga tao ang nag-oppose dito sa sistema na ginagawa nitong pamahalaan. Pero salamat na lang din sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at sila ay namuno ng ganitong pagkilos. Sinasabi nila protection daw ito para kay Rodante Marcoleta. Well, that is a prerogative of the Iglesia ni Cristo. Miyembro nila si Rodante Marcoleta, at kung ang simbahan ko mang kinakaaniban ay gagawin ito para sa akin, and I will be truly grateful. At bihira kasi ang mga institusyon na nagagawa niyan para sa isang kapatid. So, maswerte si Rodante Marcoleta, si Senator Marcoleta, at meron siyang simbahan na talagang sumusuporta sa kanyang adhikain na ipaglaban ang katotohanan at katwiran. Pero nagapi nga ba sila dahil kakasuhan din naman daw si Rodante Marcoleta? Hindi po. Una, we are very confident, even Senator Marcoleta is confident that there is no case against him. At dahil ito ay pinilit lang, maari pong maaresto nila kung papayagan ng Sandigan Bayan, kung mag-i-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, maaring arestuhin nila si Rodante Marcoleta, pero baka mas lalo ninyong gigisingin ang natutulog na higante by doing that. At yung rally po na yan sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, ay umpisa pa lamang ng mga sunod-sunod na mga kilos protesta na mararanasan ng pamahalaan na ito. Isipin ninyo, mula dito sa Maynila, mayroong ding mga naganap na pagkilos naman sa BARM, protesta din laban sa administrasyon na ito. Nang dumating si Marcos doon sa Canada, protesta rin ang kanyang inabutan. Kahit saan siya pumunta, siya ay hahabulin ng protesta. Bakit sinasabi ko na hindi nabigo ang Iglesia ni Cristo dito? Because kailangan po nating balikan muli ang kasaysayan. Noon pong 1983, pagkatapos patayin si Ninoy Aquino, nag-umpisa na po ang maraming serye na mga rally laban sa Marcoses. Hindi po ito single event. Kaya sa unang vlog ko pa lang, sa umpisa pa lang ng kilos protesta dito sa EDSA, sinabi ko na sa inyo, hindi ako naniniwala na dahil dito ay bababa ng kusa si Marcos. Hindi po nila gagawin yan. Masyado po silang makapalamuka. At kailangan nila na manatili sa kapangyarihan at hindi nila basta iiwanan yan. They are not gonna give that up without a fight. They're gonna do everything they can para pahirapan pa ang mamamayan
para mabawi yung kapangyarihan na yan mula sa kanila. Hindi nila yan basta-basta isusuko. Kasi hoda pang sangkaterbang kahihiyan ang abutin nila kahit na pinagsisisigawan na sila sa Canada, sa US, kahit saan siya pumunta, sinisigawan siya ng taong bayan. Pero wala na yata itong epekto sa kanila sapagkat namanhid na sila dito sa pakiramdam ng mga mamamayan. But this is like music, it's like yung revolution is like music. Parang habang paparating ka doon sa dulo ng kanta, there is what you call a crescendo. Yung pataas ang pataas, yung tono, yung nota, yun yung crescendo. At sa mga kasaysayan natin ng kilos protesta, ganun din ang nangyayari. Sunod-sunod yan, walang tigil, hanggang dumating iyan doon sa sukdulan ng crescendo. Yung naganap po na ito sa EDSA, hindi pa po ito yung crescendo. There is something more that is about to happen that will push the people to the brink. At ito nga po sinasabi ko sa mga mamamayan natin, hihintayin nyo pa ba na makulong si Rodante Marcoleta bago tayo tunay na gumising? Hihintayin nyo pa ba na maubos nila ang ating mga senador sa Senado upang tayo ay totoong tumaya dito sa mga kilos protesta na ito laban sa administrasyon? Alam po natin yan, nauunawaan natin yan. Napakahirap po talaga mag-stage ng mga kilos protesta na yan. Hanap buhay mo yung nakataya. Nakakapagod po. Tunay po nakakapagod. Kaya po bibilib ka dito sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na ginawa yan sa loob ng 3 araw. At sila lamang ang may simbahan na may kakayanan na magpatawag ng ganyan, na mga miyembro ay tumutugon. Sadly, ang simbahang Katolika, hindi na po kaya yan. Gone were the days of Cardinal Sin, who had the moral authority na magpatawag ng ganitong mga kilos protesta. Ngayon, parang kahit sinong bishop sa Catholic Church yung magpatawag, walang tutugon. Hindi sila susunod dahil alam na nila kung anong storya dito. Ang nangyari po sa huling 3 araw, ito po ay bahagi lang ng marami pang mga serye ng pagmumulat sa mga mamamayan. At sana nga po itong experience natin ito, this shared experience natin na tayong lahat ng managsipunta dyan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio ay magbuklod-buklod lalo sa ating lahat, na alam natin na iisa ang ating tunay na pinapakipaglaban. Hindi po ito tungkol lang kay Rodante Marcoleta, hindi po ito tungkol lamang sa mga Iglesia ni Cristo, hindi po ito tungkol lamang sa mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte. Ito po ay tungkol sa ating mga Pilipino, ang pagyurak sa ating mga karapatan, ang pagbasura nila sa probisyon ng konstitusyon at pagbababoy nila sa legal na proseso. Ito ay tungkol kay Marcoleta, oo, pero ito ay tungkol din sa ating lahat. Ito ay tungkol kay Rodrigo Duterte, tama po kayo, pero ito ay tungkol din sa ating mga Pilipino. Hanggat hindi tayo natututong makipaglaban at tumayo para sa ating mga karapatan, walang ibang gagawa niyan para sa atin. Tayo ang tunay na boses ng bayan at kailangan matuto tayong magsitayo sa ating mga paninindigan, sa ating mga karapatan. Pero tandaan po natin yan, lagi lang po tayong makikilaho, lagi tayong magmamasid, palagi tayong mag-aaral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.